Ito ang makikita sa ilalim ng dagat ng Apo Island. Nakukulay na isda, mga pawikang tahimik na namumuhay. Sino ang hindi mamamangha sa ganitong tanawin? Ito at marami pang ibang kwento ang naidokumento ko sa Apo Island. Taong 1985, idineklarang protected landscape and seascape ang Apo Island. Kaya protektado raw ang yamang dagat sa isla. More on excitement yung naramdaman ko na magda-dive na ako at kahit na bagong place to for me, bagong mga coral reefs, ganyan. More on excitement at saya. Lalo na nung nakapag-dive na ako, nakita ko how beautiful the underwater is dito sa Apo Island. So papunta na tayo ngayon sa Coconut. Ang sabi nila rito, yun daw ang pinaka-famous na dive site dito sa Apo Island. Tapos drift dive ang tawag sa ganon, no? So parang mag-go ka with the flow, yung current, kasi may current doon. Sobrang lakas ng current na talagang tangay na tangay ka. So minsan, kailangan mo rin mag-struggle kasi ayaw mo naman talagang totally matangay ka dahil gusto mo mamunang ma-appreciate or makita yung mga dinadaanan mo. So ayaw mong mabilis na mabilis kang natatangay. So nagsa-struggle ka para magstay ka sa isang lugar muna, i-appreciate mo yung mga ganda ng mga corals doon, yung mga isda. Pero sa ganda ng mga nakita ko, sulit na sulit ang dive. Hindi lang ako ang may ganitong pagtingin sa Apo Island. Maraming dayuhan din ang dumarayo rito. ...2004 nang unang nagdokumento si Steve sa katubigan ng Apo Island. At noong 2009, nagdesisyon siyang tumira sa Dumaguete City para ipagpatuloy ang kanyang propesyon bilang underwater videographer. I'm with Steve Denif. He's a conservationist and also a underwater videographer and photographer. The two of you are gonna go down together. Okay. Go! Apat na green sea turtle ang nagpakita sa amin. May nagpapahinga. At may nakasabay rin kaming lumangoy. Naniniwala si Steve na sa tulong ng kaniyang mga dokumentaryo ay mapapangalagaan niya ang mga nilalang sa ilalim ng dagat. I like the place, yeah. Yeah, the marine life here it's really good. It's very diverse.
And yeah, the corals are still really healthy here in Apo, which is something you don't see that much nowadays. Most of the time when I see a turtle here, they don't seem to be too stressed by our presence. They just, if they're resting, they just stay there. And if they're feeding, like I've seen a hawksbill feeding here, and we were around it for 10 minutes, and it's like it doesn't even see us. So maybe they gotten used to people a little bit more here. Pero kahit pala ang mga protected site ay hindi ligtas sa mga kalamidad. Ang sanctuary ang itinuturing na pinakamagandang dive spot sa isla dati. Ngayon ay iba na ang itsura. Naapektuhan kasi ng bagyong Sendong nung nakaraang taon ang mga coral sa sanctuary. Okay, para sa dive na to, makakasama ko si Sir Mario. Siya yung dinesignate ng DNR bilang Chief Warden dito sa Marine Protected Area na ito ng Apo Island. Sa lakas ng hampas ng alon, 800 meters ang kahabaan ng nasirang bahura o coral reefs. Taong 2008 na dive ito ni Romy Garduse. At kumpara sa ngayon, ibang-iba na ang itsura nito. Gusto ko makita sana yung ganong kaganda. Pero nung bumaba kami, talagang wala ka nang mababanaag na ganda at all dun sa lugar. It's totally gray, rocks and sand. May konting mga signs of life, may konting mga isda, may konting umuusbong na mga corals. Yung nangyari na yan, magandang malaman na may mga ginagawang hakbang yung grupo ni Sir Mario and mga volunteers, probably kasama nila yung mga residente rito para buhayin muli yung ganda ng sanctuary. Parang yung laging nakikita natin, napapanood natin yung pinsala sa ibabaw no? Ngayon, parang nakita natin na even underwater sobrang matindi rin pala yung pinsala. Sure. Meron tayong makita, yung nakita ko ngayon, meron mga juvenile, mga baby. Pero yung mga, karamihan dyan yung mga medyo malaki, parang lumipat siguro sa east side ng island at saka sa west side kasi nandun pa yung mga coral reef. After the Sindong, akong unang taong nag-dive dito Sinorbi ko from one end to the other. Para makaiyak kayo pag nandun kayo sa ilalim. Talagang masakit sa puso mo. Pero inisip ko na lang na this is made by nature. Wala tayong magawa nito. Lima raw ang pawikan na inalagaan dito pero 4 lang ang nakita ko. Saan po sila kasama po? Oh, 5. 5? Nasaan na isa? Matay. Matay yan mo. Shell V-Power